Hi, hello, good morning mga tita. Gagawa tayo ngayon ng temari sushi. Ito yung mga ingredients natin mga tita. Mga iilan lang to, example lang to sa mga ginagawa ko. Pwede kang gumawa ng sariling version mo. So need natin ng cucumber mga tita. Pwede kang gumamit ng malalaking cucumber. Itong gamit ko mga tita is maliit na cucumber lang to. Depende kung nasaang bansa ka, 'di ba? Sa Pilipinas kasi mga tita malalaki yung cucumber, 'di ba? So hiwain lang natin siya ng pabilog. Tapos lalagyan natin yan siya ng asin mga tita. Ibababad natin siya sa asin ng mga 5 minuto. Hayaan lang natin yan siya dyan ha. So after ng 5 minutong pagbabad mo sa cucumber mo mga tita, huhugasan mo yan siya. Pigain mo ng mabuti mga tita para lumambot yan siya. Tapos hugasan mo ng maigi. Tapos isa-set aside lang natin siya. Ganito yung process niya mga tita. So aside from cucumber mo mga tita, pwede ka din gumamit ng ibang gulay nito katulad ng radish. Ganito pa rin yung process niya mga tita, basta nipisan mo lang yung hiwa niya. So gumamit din ako ng mumurahing ham dito mga tita, yung nasa pack lang ba, rare ham ang gamit ko mga tita. Tapos gumamit din ako ng Japanese mint, hiniwa ko lang yan siya ng hindi naman masyadong maninipis. Tapos hinugasan ko lang yan siya mga tita, tapos isi-set aside ko na siya. I-drain natin mabuti yung tubig mga tita para hindi magbasa-basa yung kanin mo ha. At syempre nag-effort na rin ako sa lagayan ko mga tita para magustuhan ng mga sisilbihan ko. So kukuha tayo ng kanin mga tita. Kuha din tayo ng nori kasi kailangan natin yan, 'di ba? Kasi gagawa din ako ng onigiri. Maliban sa temari sushi, ituturo ko na lang din sa inyo yung onigiri mga tita. So unahin natin ang onigiri mga tita. Gumamit ako dito ng salmon flakes. Pwede kang gumamit ng kahit ano mga tita, yung mga delata o 'di ba? Yung mga mumurahin lang basta gusto mo yung lasa. Tapos bumili na rin ako ng mga tita, yung pang onigiri na cups ba para diretso na siya para hindi ka na mahirapan sa paggawa nito mga tita. Actually, marunong akong gumawa nito mga tita, pero may mas madali namang way, 'di ba? Kaya why not? So sa mga hindi pala talaga marunong magluto, tignan mo kung paano yung process ng paggamit ng onigiri na cups na ito mga tita. Ilagay mo yung kanin mo tapos ipupush mo lang yan siya. Tapos sa likod niya, sa may puwetan niya mga tita, doon mo siya ipupush para lumabas yung onigiri mo. Yan, ganyan, yung bilog, 'di ba? Ipupush mo lang yan siya, lalabas na yung onigiri mo. Tapos, yung nori mo mga tita, half lang ang gamitin mo para maganda sa paningin ng mga pinagsisilbihan mo. O diba, nakikita nila yung half, mas maganda diba mga tita, kaysa natatabunan yung buong onigiri mo. At mas maganda na rin mga tita kung iba-iba ang lasa ng onigiri mo. So yung tuna flakes ko mga tita, dinagdagan ko lang yan siya ng Japanese mint. Ihahalo ko lang yan siya. The same procedure lang din ba? So, 'di ba, kakaiba yung lasa niya sa una kahit parehong may salmon flakes sila. Ikaw mga tita, pwede kang gumawa ng sarili mong version nito. Pwede mong lagyan ng plum, pwede mong lagyan ng sibuyas or kahit ano na gusto mo. Tapos kung wala ka namang salmon flakes mga tita, yung pritong isda mo, pwede mong gawing onigiri yan. Tanggalan mo lang ng mga buto-buto, tanggalan mo lang ng mga tinik-tinik, pwedeng magiging onigiri yan at ipi-flakes mo lang. Okay yan siya mga tita, masarap din yan. So punta naman tayo sa temari sushi mga tita. Kailangan mo lang ng saran wrap mga tita kasi dyan ka gagawa ng bilog. Sa saran wrap mo mga tita, ilagay mo lang yung ham mo kasi ham yung gamit ko, 'di ba? Kunyari, ilagay mo yung ham mo tapos maglagay ka ng kanin mga tita. Tapos yung end to end ng saran wrap mo, ipang-abot mo siya, pang-aabutin mo siya parang ganyan. Panoorin mo mga tita kasi nahirapan ako mag-explain ba. Tapos medyo ilak mo lang yan siya mga tita. Huwag masyadong ipupush ha kasi yung kanin natin baka maano siya, yung madabok ba? Unsay madabok sa Tagalog uy? So ganyan lang yun siya mga tita. By the way, hindi ko alam yung madabok sa Tagalog mga tita. So yung process na lang yung panoorin mo. So 'di ba tapos na siya. So uulitin din natin mga tita. Kunyari maglagay tayo ng ham mga tita uli para ma-clear mo. Tapos lalagyan ulit natin siya ng cucumber. Paghaluin natin, pwede din yan siya mga tita. Tapos ganun pa rin yung process mo. Maglagay ka ng kanin mga tita, tapos ilalak mo lang yung end to end ng saran wrap mo mga tita, bibilugin mo lang yan siya. Tapos na, basta wag mo lang masyadong lagyan ng pressure mga tita, wag mo lang masyadong lagyan ng lakas para hindi madabok yung kanin natin. So see, nakita mo, dumikit na siya. O maganda 'di ba? Hindi na yan siya mahuhulog mga tita, safety na yan siya. So yung cucumber naman natin mga tita, kung sa tingin mo hindi yan siya didikit, didikit pa rin yan siya mga tita, maniwala ka, trust the process.
So, uulitin pa rin natin yung ginagawa natin mga tita. Pero wag ka nang magpalit ng saran wrap. Isang saran wrap lang ang gagamitin mo. Okay na yan siya mga tita. Kung malinis naman yung kamay mo at yung saran wrap mo, walang problema. So, 'di ba? Pwede kang gumamit ng 5 cuts, 3 cuts, 4 cuts. Depende sa laki ng cucumber mo mga tita. O dumikit na siya mga tita, 'di ba? Hindi na rin siya mahuhulog. Safe na yan siya. So si mga tita, super bilis lang yan siya. Pwede kang gumamit ng iba-ibang ricados na gusto mo. Pwede din yung kalabasa mga tita, ika-crush mo lang yan siya, ihalo mo sa kanin mo para mag-yellow yung kanin mo, tapos bibilugin mo lang din siya. O isang idea na yun ha. Thank you for watching my video mga tita. Sana may natutunan kayo at magawa nyo din ito sa mga bahay nyo. Bye!